Hindi tugma ang kwento sa kwenta. Yan ang banat ng ilang kongresista sa impeachment hearing ng busisiin ang mga SALN at bank transactions ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nakitang hindi pagkakatugma ng SALN at bank transactions ng BISE? Yes, Gigi, suma total 6.77 billion pesos yung pinuna ng Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC na may kahina-hinalang transaksyon ni Vice President Sara Duterte at kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayon sa AMLAC, base ito doon sa covered transactions o yung CTRs ng mga transaksyong higit 500,000 pesos. At yung mga suspicious transactions yung mga STRs o yung anilay mga kahina-hinalang mga paggalaw ng pera. At sa kabuuan nga, aabot yan sa 6.77 billion pesos yung halaga ng mga transaksyon yan. At napatanong tuloy yung mga kongresista, bakit daw ganun kalaki yung bank transactions ni VP Sara gayong napakaliit nung idineklara niyang kanyang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At ayon nga sa Ombudsman noong 2007, nung maging Davao City Vice Mayor po itong si VP Sara, higit 7 million pesos yung kanyang total net worth o 2 million pesos yung naman kanyang cash on hand. At mula po 2007 hanggang 2018, 3.79 million pesos lang yung cash on hand o bank deposit ng Vice Presidente. Pero simula po noong 2019, tumagal na raw or tumigil na nga raw itong si VP Sara na magdeklara nga ng detalye ng kanyang cash hanggang 2024. At yung kanyang net worth daw noong 2024 ay umabot lang po sa 88 million pesos. Pakinggan natin itong takbo ng pagdinig. Na kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth. Para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Gigi, ayon pa nga doon sa AMLAC, may 44 po na confidential reports silang natanggap mula po nga doon sa mga bangko from 2017 to 2026. Kaugnay po yan doon sa mga transaksyong may kaugnayan sa drug trafficking, graft at corrupt practices at yung pong malversation ng public funds. Kaugnay po ito doon sa mga lumabas sa pagdinig sa Quad Committee hearing doon sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung pagkakasangkot ni Attorney Mans Carpio po doon sa 6.4 billion pesos na shabu importation noong 2017. Gigi. At Marian, anong sabi ng kampo ni VP Sara na naroon sa impeachment hearing? Gigi, kinwestiyon nga ng isa sa mga malalapit o kaalyado ni VP Sara na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta yung paglalahad ng AMLAC ng mga dokumento. Paglabag daw aniya ito sa Bank Secrecy Law pero katwiran po ng komite may exemption sa batas. Pakinggan po natin itong bahagi ng pagdinig. We have to emphasize this, that the bank secrecy law itself provides, and I quote, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, just like the AMLA law, except in cases of impeachment. Iba po yung exception sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of accountability of public officers. At Marian, nandun din sa hearing si dating Senador Trillanes at ano ang kanyang naging testimonya? Gigi, siniwalat nga ni dating Senator Antonio Trillanes yung pagpasok ng pera sa pamilya Duterte mula nga aniya sa mga drug lord. Aabot nga raw ito yung halaga sa 2.4 billion pesos mula 2003 hanggang 2006. At sabi pa nga ni Trillanes, may kopya raw siya ng mga naging transaksyon sa pamilya Duterte. Pakinggan po natin ito nga pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes. Binigyan din ako ni Ginoong Dimesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Mans Carpio, Celito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak
na si Veronica Kitty Duterte. Jiggy, kinumpirma nga ng AMLAC yung 18 bank transactions na randomly selected ni ML Party List Representative Leila De Lima doon sa annex na prinisinta nga ni Trillanes. Ibig sabihin, totoo daw yung nag-exist nga yung mga transaksyon. Samantala, hinihingan pa natin ng panig itong kampo po ni VP Sara Duterte. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.